So, lesson 37. So, lesson 37, one is si passive verb. So, una ta sa conjugation. So, pag group 1, si E sound, ilisan mo A sound, then add mo si re. Example, kakimas. From kaki, may mo siya kaka. Then add re, ru, or remas. Depende if impolite or casual form, ru. Pag polite form, mas. Nga na siya. Kakimas, kakareru, kakaremas. Another example, shikarimas, to be scolded or gisyagitan. Shikarimas, shikareru, shikaremas. Another, nomimas, nomareru, nomaremas. Gets? Nga na pag-conjugate kay group 1. So, kay group 2. So, si group 2, dali lang. Add lang ka og rare. So, example, humemas. So, eliminate si mas, add si rare. Humerareru. Pag casual, pag polite, humeraremas. Tabemas, taberareru, taberaremas. Nagermas, nagerareru, nageraremas. So, ingana siya pag gamit. Gets? So, group 2. Eliminate mas, add rareru, or rare mas. Hi, next. Group 3. Kung saan pag-conjugate kay group 3. Si shimas, mahimo lang og saremas. So, saremas lang. Add lang taog saremas. So, shimas, sareru, or saremas. Benkyo shimas, benkyo sareru, benkyo saremas. So, nata special. Kimas, to come. Kimas, mahimo siya og korareru, or koraremas. Ko, may masyag ko. Korareru or koraremas. So, special. Si kimas lang ang special sa group 3. So, unsa man ni si passive verb? So, passive verb meaning daw means doing an action directed by another person. Gihimo nimo ang action kay tungod sa by other persons. Example, watashi wa tomodachi ni homeraremashita. So, ikaw daw, gipuri ka sa imuhang friend. So, ang action directed sa imuha. Gihimo sa imuha. So, ikaw daw, mo na naka-particle wa. Kung kinsa ang gipuri. Kinsa ang naghimo? Particle ni. So, watashi wa, ikaw, or ako, tomodachi ni, kinsa ang naghimo? Ako ang friend. Giunsa man ka? Homerare mashita. Iyahad akong gipuri or gipraise. So, watashi wa tomodachi ni homerare mashita. My friend praised me. So, my friend siya ang naghimo sa action para sa akuha. Nagets? Another example. Tomodachi wa, baliktad na pod, akong friend. Tomodachi wa watashi ni. So, ako na pod ang naghimo. Nag-ask sa iya. Kaimono o tanomarimas. Tanomarimas meaning ask. Nanugo. Tanomarimas. So, I will ask my friend to go shopping for me, para sa ako. So, si tomodachi din ha, siya na pod ang himuan nimo sa action. So, siya imong gisugo. Ako ang naghimo. Watashi ni, ako ang magpahimo ani sa iya ha. Nagets? I will ask my friend to go shopping for me. Tomodachi wa watashi ni
kaimono o tanomarimas. So kung unsa ang verb dinhi siya ang naghimo. Si ni dapat na particle ni kung kinsa ang magpahimo. Katulad din imong friend ang naghimo ani nga action. So ni ang particle. Si friend ang nag-praise, ako ang nanugo. Watashi ni tanomarimasu ang verb, ako ang nanugo kang kinsa kay friend. Gets? So another example para mas magets. Mirasang wa anasang ni keki o kawareta. So Mr. Miller was asked to buy cake by Miss Anna. So ang ato ang kuan din si ang nagpapalit kay si Ana. So si Ana kay particle ni, siya man ang nanugo. Ana sang ni keki o kawareta. Kinsa siya nanugo? Mira-sang. So si Mira-sang daw mahimo na siya og particle wa kay siya ang gipahimo ani nga action. So Mira-sang wa anasang ni keki o kawareta. Nagets? Mr. Miller was asked to buy cake by Miss Anna. So si Miss Anna ang nanugo kay Mr. Miller na magpapalit daw og cake. Gets? Ay, another example, unsa pay gamit ni passive verb. Passive verb can also used to say something that acted to you by things, animals, or person. So, kung tahay, naay pa yung mga action na gihimo ang ubang tao sa imuha. So, another like kanang maka-offend or nalaing ka. Pwede na siya gamiton. So, example, or nasakitan ka. Example, watashi wa inu ni te o kamarimashita. Watashi wa, ako ang gihimuan sa action. Ino ni, kaysa naghimo, si dog. Unsa may gihimo niya? Te o kamarimashita. Gipaak niya akong kamot. So, ang iro, gipaak akong kamot. So, kung kinsa ang naghimo sa action, particle ni. Kinsa ang gihimuan sa action, particle wa. Gets? Another. Watashi wa, ako na paghimuan sa action. Kisa naghimo sa action. Ototo ni pasokon o saremashita. So, my younger brother broke my laptop. So, ako ang manghod. Particle ni. Unsay gihimo niya? Sa ako. Watashi wa. Unsa may gihimo sa imo? Pasokon o saremashita. Giguba ang laptop. So, yung ana siya paggamit. Gets? Kinsay gihimoan sa action? Particle wa. Kinsay naghimo sa action? Particle ni. Next. Another gamit pa ni passive verb. Can also use when you are not mentioning a person or someone who made the action. Wala ka naghisgot kinsa ang naghimo, pero nahimo siya. Nang murag wala ka nag-ingon kinsa. Pero na action na nahitabo. Example, kono hon wa seikaiju de yomarete imasu. Kono hon wa seikaiju de yomarete imasu. So, this book is read all over the world. So, gina-state lang nimo nga ginabasa ng libro sa tibuok kalibutan. So, naga-state lang ka. Wala ko naingon kinsa ang naga-imo. State lang ang facts. Nga na siya. Mag-passive verb gihapon imong gamiton. So, dili na siya applicable si ni og wa. Basta nag-state lang kag facts or unsay nahimo nga basta mga facts na nahimo, mga tinuod nga nahitabo. Basta nag-state lang ka ana. Gamit lang kag passive verb, dili na mag-matter if si, ni, ba, or si wa. Another example, magwa lang ta kay topic man eh. So, then, wawa. So, ang telephone
19世紀 pag may tag seiki century ni Hatsume sarimashita. Anong na ay ni? Siyempre kay time man siya. Time. Nag-indicate siya og time. So, seiki ni. Unsa man ang Hatsume sarita? Meaning, invent. So, then, wa 19世紀に Hatsume sareta. So, the telephone was invented in the 19th century. So, na-invento daw ang telephone noong 19th century. So, meaning fact siya, tinuod siya. Another, kino, kagahapon, sonomise ga hikaremashita. So, nag-open daw ang store kagahapon. Hikaremashita. Anong ga man? So, fix na siya kasi hirakimas, diba, is tataga na, intransitive verb. So, marag nahit, wala siya na naghimo nga action. Naabtan lang nimo nga abre. So, kino sonomise ga hikarare mashita. So, nag-state ka nga kana nga store nag-abre kagahapon. So, passive verb ang gigamit. Gets? So, ing-ana paggamit kay passive verb. Next, dinhita kay kara og de. So, noun kara or noun de plus tsukurimasu. So, kara meaning from kara. Sa word na kara meaning from is used to state where it is made from. Ko asa himo ni, asa ni gikan. While de meaning by or out of used to state something is made of ing ani. So, example, biro wa mugi kara tsukure. Uy, nga nung tsukut. Tama na. Mali na. Tsukuremashita. Wait, edit na ko. Mali ang type. Ay, balik na edit na. So, biro wa mugi kara tsukuraremasu. So, this beer is made from barley. So, mao na siya pinaka main ingredient, barley. So, kana daw nga beer kay gawa sa barley. So, from kara. So, unsa may gamit pod ni de? Nihon no iye wa naniwa. Ki de tsukuraremashita. So, ang Japanese houses daw is made out of woods. So, gihimo gamit ang wood. So, ang iyang ka-difference, si mugi, diba, is parang murag pinaka main ingredients niya. Gamit gikan sa. So, ang de man pod, lahi pod siya. Ang de, kani gihimo gamit ang. Ingana siya. So, di ba, murag wala na siya kalahian, pero na siya kalahian. So, kara is from, and de is made out of. Gigamit, gihimo ni gamit ang unsa. So, ang kara, kani kay gikan sa. Ingana siya. So, pa may another example, ani. Para saan ang honey. So, ang honey, gikan sa kuan sa bubuyog. So, from. Murag origin jud niya. Then, sa may example pa sa de. Kontahay. Ang libro, gihimo pod gamit ang puno. Diba? Puno. Ang papel, gihimo gamit ang puno. So, gamit ang o gikan sa. Ingana siya. Kara is gikan sa. De is gamit ang. Ano na lang, para mas dali siya explain. So, maana siya ang lesson 37.